Ang isang pagbubuntis ay parang isang sentensya ng kamatayan para sa'yo, Teresa. Ang mga salitang yon, kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng klinika, ay muling sinampal sa mukha ni Teresa Madrigal. Ilang beses na ba niyang narinig yon? 10 beses? 20 beses? Nawala na siya ng bilang. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Tumango lang siya. Ang kanyang postura ay perpekto pa rin sa suot niyang mamahaling business suit. Siya si Teresa Madrigal, ang CEO ng Madrigal Holdings. Hindi siya basta-basta nagpapakita ng kahinaan. Naiintindihan ko po, Doktor. Mahinahon niyang sagot, kahit na sa loob-loob niya ay unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Paglabas niya ng klinika, sinalubong siya ng katahimikan ng kanyang sasakyan. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga malabong guhit lang habang mabilis silang umuusad sa kalsada. Mayaman siya, makapangyarihan, kayang bilhin ang lahat, pero hindi niya kayang bilhin ang isang malusog na puso. Pagdating niya sa kanyang mansyon, ang katahimikan ay lalong naging nakakabingi. Ang bawat sulok ng malawak na bahay ay sumisigaw ng kanyang pag-iisa. Naglakad siya paakyat sa engrandeng hagdanan, nilagpasan ang sarili niyang kwarto, at tumigil sa harap ng isang pintuan sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ang kanyang sikreto. Isang kwarto na dapat sana ay para sa isang sanggol. May isang kuna sa gitna, hindi pa napipinturahan. May isang maliit na stuffed toy na oso sa ibabaw nito. Ito lang ang laman ng kwarto. Isang pangarap na kahit kailan ay hindi niya alam kung paano aabutin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot. Hindi dahil sa kanyang sakit. Kumikirot ito dahil sa pangungulila. Ang pagnanais na maging isang ina. Kinabukasan, kailangan niyang harapin muli ang mundo. Isang charity gala ang kailangan niyang daluhan. Suot ang kanyang maskara ng isang matatag na CEO. Ngumiti siya, nakipagkamay, at nakipag-usap sa mga taong kilala sa lipunan. Pagod na siya. Gusto na niyang umuwi. Naghahanap siya ng isang tahimik na sulok sa may hardin para makahinga. At doon, sa likod ng isang malaking halaman, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Si Adrian Vergara. Ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Ang CEO ng Vergara Industries. I need an heir, Attorney Santos, sabi ni Adrian. Baka sa boses nito ang bigat ng problema. My family is pressuring me. Ang buong legacy ng Vergara nakasalalay sa pagkakaroon ko ng tagapagmana. Kahit anong paraan gagawin ko. Napatigil si Teresa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Isang tagapagmana. Iyon din ang kailangan niya. Pero sa ibang dahilan. Isang ideya. Isang napakadelikado at nakakabaliw na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang puso, ang traidor niyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Panganib ang nararamdaman niya. Pero kasabay nito ay isang kakarampot na pag-asa. Bumalik siya sa loob ng ballroom, ang kanyang mga mata ay nakatuon na lang sa iisang tao. Hinintay niyang mapag-isa si Adrian. At nang makita niya ang pagkakataon, nilapitan niya ito. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatag na tunog sa marmol na sahig. Humarap sa kanya si Adrian, nagulat. Ma'am Madrigal, bati nito. Formal at may distansya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Teresa. Tinitigan niya ito na nang diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Mr. Vergara, narinig ko ang problema mo. Kumunot ang noo ni Adrian. Hindi sigurado sa kung saan patungo ang usapan. Mayroon akong isang proposal para sa'yo. Pagpapatuloy ni Teresa. Bawat salita ay maingat na pinipili. Isang kasal, isang anak. Nakita ni Teresa ang pagkagulat sa mga mata ni Adrian Vergara. Ang lalaking laging kalmado at kontrolado sa kanilang mga business meeting ay ngayon ay hindi makapagsalita. Ang bibig nito ay bahagyang nakabukas. Ang isip ay halatang sinusubukang iproseso
ang pinakabaliw na alok na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi alam ni Adrian Vergara kung gaano siya katagal na nakatayo lang doon, nakatitig sa lugar kung saan kanina lang ay naroroon si Teresa Madrigal. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip niya na parang sirang plaka. Isang kasal, isang anak. Baliw. Ang babaeng yun ay baliw. Pero mas baliw yata siya dahil sa isang parte ng kanyang pagkatao. Sineseryoso niya ang alok na yon. Nagpaalam siya sa host ng party nang hindi na muling tumingin sa paligid. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Habang nagmamaneho pa uwi, ang mga ilaw ng kotse ay tumatagos sa kadiliman ng gabi. Pero ang isip niya ay mas madilim pa. Pagdating sa kanyang tahimik na study, hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang ang liwanag lang mula sa buwan ang pumasok sa malaking bintana. Lumapit siya sa kanyang mesa, binuksan ang isang maliit na drawer sa ilalim at kinuha ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang luma at medyo lukot na litrato. Isang group picture noong college sila. Sa gitna ng maraming estudyante, may isang babaeng nakangiti ng napakatamis. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Teresa, hindi pa siya ang kinatatakutang CEO noon. Isa lang siyang simpleng dalaga na may pinakamagandang ngiti na nakita ni Adrian sa buong buhay niya. Naalala niya ang unang beses na makita niya ito sa library. Tahimik itong nagbabasa sa isang sulok. Gusto niya itong lapitan, pero ano ang sasabihin niya? Isa siyang Madrigal. At siya, isa lang Vergara na sinusubukang patunayan ang sarili sa kanyang ama. Pinanghinaan siya ng loob. Mula noon, minahal na lang niya ito mula sa malayo. Isang sikretong hindi niya kailanman ipinagtapat kahit kanino. Ibinaba niya ang litrato, ang babae sa litrato at ang babaeng nag-alok sa kanya ng kasal kanina ay iisa. Parehong hindi niya maabot. Biglang bumukas ang pinto ng study. "Adrian, hiho, nandyan ka lang pala," sabi ng isang boses na pamilyar sa kanya. Ang kanyang tiyahin, si Doña Isabela Vergara. "Tita," sagot niya. Mabilis na itinago ang litrato pabalik sa drawer. "Kanina ka pa namin hinihintay sa hapunan," sabi nito. Lumapit at umupo sa silyang nasa tapat niya. Ang mga mata nito ay mapanuri. "Balita ko ay kasama mo raw kanina sa party si Teresa Madrigal." Tumangulang si Adrian. Ngumiti si Doña Isabela, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mag-ingat ka sa babaeng yon, Adrian. Ang mga Madrigal ay parang mga ahas, manunuklaw kapag hindi ka nakatingin. Besides, ang kailangan mo ay isang asawa na magbibigay sa iyo ng malusog na tagapagmana, hindi isang babaeng mas abala pa sa kanyang kumpanya. Tagapagmana. Palagi na lang yon. Ito ang bigat na pasan-pasan niya mula pa noong mamatay ang kanyang ama. "Huwag kayong mag-alala, tita. Alam ko po ang ginagawa ko." Malamig na sagot ni Adrian. "Sana nga," sabi nito bago tumayo. "Dahil kung hindi, nandyan naman si Marco, ang anak ko. Laging handang gampanan ang responsibilidad na hindi mo magawa." Pagkaalis ng kanyang tiyahin, naiwan si Adrian sa dilim. Ang mga salita nito ay tumusok sa kanya. Tama si Tita Isabela. Kailangan niya ng tagapagmana. Pero habang iniisip niya iyon, ang mukha ni Teresa ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang alok nito ay isang business transaction. Isang solusyon sa problema niya. Walang emosyon, walang puso. Pero ito rin ang nag-iisang paraan para makalapit siya sa babaeng matagal na niyang minamahal. Ito ang pagkakataon niyang makasama si Teresa kahit sa ilalim pa ng isang kontrata. Kahit alam niyang masasaktan lang siya sa huli. Isang desperadong desisyon ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. "Attorney Santos, Sir Adrian, napatawag po kayo?" Huminga ng malalim si Adrian. Ito na. Wala nang atrasan.
Ihanda mo ang kontrata. Utos niya, ang kanyang boses ay pinal at desidido. Tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon niya. Sa kabilang bahagi ng syudad, nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang hawak ang kanyang cellphone. Kanina pa siya naghihintay. Bawat minuto ay parang isang oras. Bigla itong nagring. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Hello, is this Miss Teresa Madrigal?" Tanong ng isang formal na boses. "Yes, speaking. This is Attorney Santos, the legal counsel of Mr. Adrian Vergara." Napahawak ng mahigpit si Teresa sa kanyang cellphone. Ito na ang sagot. "Tumawag po ako para ipaalam na pumapayag na si Mr. Vergara sa inyong proposal. Ang kasal ay gaganapin sa loob ng 1 linggo. Walang puting bestida, walang martsa, walang mga bulaklak na nakakalat sa pasilyo ng isang simbahan. Ang kasal ni Teresa Madrigal at Adrian Vergara ay ginanap sa loob ng isang malamig at walang kabuhay-buhay na conference room sa opisina ng isang huwes. Ang mga testigo, ang kani-kanilang mga abogado, ang musika, ang mahinang ugong ng aircon. Nakatayo si Teresa sa tabi ni Adrian. Amoy na amoy niya ang banayad na pabango nito. Isang mamahaling pabango na nagsasabing mas mayaman pa ito sa kanya. Pero wala siyang naramdamang kahit anong init o koneksyon mula sa lalaking nasa tabi niya. Parang 2 estatwa silang inilagay doon para sa isang diorama. Sa kapangyarihang iginawad sa akin, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Sabi ng huwes, ang kanyang boses ay walang emosyon na parang nagbabasa lang ng isang ulat. Walang halik na naganap. Sa halip, inilatag ng kanilang mga abogado ang huling pahina ng kontrata sa mesa. Iyon ang kanilang naging altar. Isang makapal na dokumento na nagsasaad ng lahat ng mga kasunduan, mga obligasyon, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang exit clause. Kinuha ni Teresa ang ballpen. Malamig ang bakal nito sa kanyang mga daliri. Pamilyar ang pakiramdam. Ganito rin ang pakiramdam tuwing nagsasara siya ng isang malaking business deal. Inilagda niya ang kanyang pangalan. Sa ibabaw ng linyang may nakasulat na Teresa Madrigal. Ang kanyang pirma ay perpekto. Walang bakas ng kahit anong pag-aalinlangan. Sumunod si Adrian. Pinanood niya ang kamay nito habang pumipirma ito sa tabi ng kanyang pangalan. Matatag. Desidido. Tapos na. Opisyal na silang mag-asawa sa mata ng batas. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng mga nagkikislapang ilaw ng kamera. Ang mga reporter ay nagkakagulo, sumisigaw ng kanilang mga pangalan. "Mr. Vergara, Mrs. Madrigal, totoo po ba ang balita tungkol sa merger of the century?" Automatikong kumapit sa braso niya si Adrian. Naramdaman ni Teresa ang kamay nito sa kanyang likod. Isang kilos na para sa iba ay napakatamis, pero para sa kanya ay isang kalkuladong galaw para sa publiko. Ngumiti siya, ang ngiting ilang taon na niyang pinraktis sa harap ng salamin. This marriage is not just a union of 2 people, but a union of 2 great legacies. Sagot ni Adrian sa mga reporter, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "We are stronger together." Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Vergara ay naganap sa isang nakabibinging katahimikan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate, doon lang nagsimulang makaramdam ng kaba si Teresa. Ito na ang magiging bago niyang tahanan. Isang tahanan na wala siyang puso. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakapila. Yumuko ang mga ito bilang paggalang. "Manang Fe, this is Teresa, my wife." Pakilala ni Adrian. Ipakita niyo sa kanya ang magiging kwarto niya. Napatingin si Teresa kay Adrian. Ang kwarto niya? Hindi ang kwarto nila. Tumangulang si Adrian sa kanya bago ito tumalikod at dumiretso sa study. Naiwan siyang nakatayo doon. Pakiramdam niya ay isa siyang bisita, isang estranghero. Iginiya siya ng matandang kasambahay paakyat sa 2nd palapag. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto sila
sa tapat ng isang malaking pintuan na gawa sa dark wood. "Ito po ang master's bedroom, ma'am," sabi ng kasambahay. Bago pa man makasagot si Teresa, narinig nila ang boses ni Adrian mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Nakalabas na ito ng study. "Manang, ang kwarto ni Teresa ay ang nasa kabila," sabi nito. Ang kanyang boses ay formal. Lumapit ito sa kanila. Ang kwartong yan, para mayroon siyang sariling space. Itinuro nito ang isa pang pintuan, katapat lang ng master's bedroom. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Wala pa ring emosyon. "Magpahinga ka na. Mahaba ang araw natin bukas. Good night, Mrs. Vergara Madrigal." At pumasok na ito sa sarili niyang kwarto. Isinara ang pinto. Naiwan si Teresa sa labas, nakatitig sa dalawang pintuan na magkatapat. Isang pasilyo lang ang pagitan, pero pakiramdam niya ay isang karagatan ang layo nila sa isa't isa. Pumasok siya sa kwartong inilaan para sa kanya. Malaki ito, maganda, pero malamig. Ibinagsak niya ang sarili sa malambot na kama. Ito ang gusto niya, di ba? Isang kasunduan na walang komplikasyon, isang transaksyon. Pero habang nakahiga siya sa dilim, isang kakaibang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Bakit siya nalulungkot? Nakuha na niya ang unang hakbang sa kanyang plano. Pero bakit pakiramdam niya, siya ang mas lugi sa kanilang dalawa? Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya. Hindi siya mapakali. May narinig siyang isang mahinang tunog mula sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at marahang binuksan ang pinto. Sumilip siya sa pasilyo. Bukas ang pinto ng kwarto ni Adrian at mula roon, nakita niya ang anyo nito. Nakatayo ito sa balkonahe, nakatalikod sa kanya. Nakatingin lang ito sa madilim na kalangitan. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na bigat na hindi nakikita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa si Adrian Vergara na hindi isang karibal, hindi isang business partner, kundi isang taong mukhang mas nag-iisa pa kaysa sa kanya. Kinabukasan, si Adrian ang unang nagising. Iyon ang naging routine niya. Gigising siya ng maaga, mag-eehersisyo at maghahanda para sa trabaho bago pa man niya marinig ang anumang kaluskos mula sa kwartong nasa tapat ng sa kanya. Pagbaba niya para mag-agahan, nakita niya si Teresa na nakaupo na sa mahabang lamesa. Nakabihis na ito para sa opisina, ang buhok ay maayos na nakatali at nagbabasa ng business report sa kanyang tablet habang umiinom ng kape. Ang lamig ng presensya nito ay kayang magpababa ng temperatura ng buong kwarto. Umupo si Adrian sa kabilang dulo ng lamesa. Menjaga jarak na parang may hindi nakikitang pader sa pagitan nila. "Good morning," bati niya. Formal. "Morning," sagot ni Teresa. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa tablet. Dumating si Manang Fedala ang kanilang mga agahan. Inilapag nito ang pagkain sa harap ni Teresa. Napansin ni Adrian na muling napakunot ang noo nito. "Manang, I thought I was clear. Black coffee and toast every morning," sabi ni Teresa. Ang boses ay kalmado pero may diin. "Ay, pasensya na po, ma'am," sagot ng matandang kasambahay, halatang kinakabahan. "Utos po kasi ni Sir Adrian," sabi niya po. "Kailangan niyo raw po ng mas masustansyang pagkain at herbal tea na lang daw po muna imbes na kape." Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Teresa. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Adrian. Nahuli siya. Nagkibit balikat lang si Adrian. "You are carrying a Vergara. Your health is a priority based on our contract. It's a corporate asset we need to protect," sabi niya, ginagamit ang kontrata bilang palusot. Iyon lang ang tanging paraan para maipakita niya ang pag-aalala nang hindi lumalabas sa kanilang kasunduan. Hindi na umimik si Teresa. Pero nakita ni Adrian ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito bago ito muling tumutok sa kanyang tablet. Ang mga sumunod na araw ay halos pareho lang. Nagkikita sila sa agahan,
tahimik na kumakain. Nagtatrabaho sila sa iisang home office. Sa magkabilang dulo ng isang malaking mesa, ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga keyboard. Pagkatapos, magkahiwalay silang maghahapunan at papasok sa kani-kanilang mga kwarto. Pero sa kabila ng distansya, hindi kayang alisin ni Adrian ang kanyang mga mata kay Teresa. Pinapanood niya ito habang seryoso itong nakatitig sa laptop kung paano nito isinasabit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga, kung paano ito bahagyang nangangagat ng labi kapag may malalim na iniisip. Mga maliliit na bagay na para kay Adrian ay isang buong universo. Isang gabi, napansin niyang lampas na sa oras ng hapunan pero hindi pa rin lumalabas ng office si Teresa. Pumasok siya at nakita itong nakasubsob pa rin sa trabaho. Ang lamesa ay puno ng mga dokumento. Namumutla ito. "Teresa, you should rest," sabi niya. Hindi na napigilan ang sarili. Nag-angat ito ng tingin. Bakas ang pagod sa kanyang mga mata. "Tatanggalin mo ba ako sa posisyon bilang CEO kung hindi ko tatapusin to?" Pabalang na sagot nito. Bumuntong hininga si Adrian. Ang pagiging matigas ng ulo nito ang magpapahamak dito. "I'm serious. It's late," sabi niya ulit. Tatayo na sana ito para sagutin siya nang bigla itong napahawak sa mesa. Nawalan ito ng balanse. "Teresa!" Sa isang iglap, nawala lahat ng pader sa pagitan nila. Ang kontrata, ang pagpapanggap, lahat nawala. Tumakbo si Adrian palapit dito. Bago pa man bumagsak ang katawan ni Teresa sa sahig, nasalunan niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na nahawakan niya ito ng ganito. Ang gaan niya. Ang init ng kanyang balat ay tumagos sa tela ng kanyang damit. Naramdaman ni Adrian ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan niyang binuhat si Teresa na ngayon ay halos wala ng malay. Inilapag niya ito sa mahabang sofa sa loob ng office. Kumuha siya ng unan at maingat na inilagay sa ilalim ng ulo nito. Kumuha rin siya ng kumot at ikinumot sa kanya. Hindi niya ito maiwan. Kumuha siya ng isang silya at umupo sa tabi ng sofa. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Teresa. Kung wala ang matapang na ekspresyon, mukha itong napaka-inosente, napaka-vulnerable. Inabot niya ang kamay nito. Malamig. Hinawakan niya ito ng mahigpit na parang sa paghawak na yon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Hindi na malaya ni Adrian na sa pagbabantay niya sa babaeng matagal na niyang minamahal, dinalaw na rin siya ng antok. Ang unang naramdaman ni Teresa ay ang init. Isang mainit na bagay ang nakabalot sa kanyang kamay. Kasunod nito ay ang bigat ng isang kumot na nakapatong sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin noong una, pero unti-unti luminaw ang imahe sa harap niya. Isang lalaking natutulog habang nakaupo sa isang silya. Ang ulo ni Adrian ay nakasandal sa gilid ng sofa. Ang kanyang mukha ay payapa sa pagkakatulog na wala ang laging seryosong ekspresyon. At ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Napatingin si Teresa sa kanilang magkahawak na kamay. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, dahilan para magising si Adrian. Nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay halatang inaantok pa. "Teresa, okay ka na?" Hindi siya nakasagot agad. Tumango na lang siya at umupo ng diretso. Ang awkward na katahimikan ay bumalot sa kanilang dalawa. Ibinalik na naman nila ang pader na panandali ang gumuho kagabi. "You should take the day off," sabi ni Adrian. Tumayo na ito at inayos ang kanyang nagusot na damit. "Kaya ko ang sarili ko, Vergara." Matigas na sagot ni Teresa. Sinusubukang ibalik ang dating lamig sa kanilang pagitan. Ngunit may kung anong nagbago. Ang imahe ni Adrian na nagbabantay sa kanya buong gabi ay hindi maalis sa isip niya. Hindi yan isang tanong madrigal. Isa yang utos. Seryosong sabi ni Adrian.
May family dinner tayo mamayang gabi. I need you at your best. It's part of your obligation as my wife. Hindi pwedeng hindi ka pumunta. Walang nagawa si Teresa kundi sumang-ayon. Nakasulat iyon sa kontrata. Ang pagdalo sa mga importanteng pagtitipon ng pamilya. Kinagabihan, pumasok sila sa ancestral house ng mga Vergara. Ang bahay ay malaki at enggrande, pero para kay Teresa, ang hangin sa loob ay mabigat at nakakasakal. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang bagong Mrs. Vergara, ang babaeng mula sa karibal na pamilya. Sinalubong sila ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng eleganteng bestida at alahas. Si Doña Isabela Vergara. Ang nangiti nito ay perpekto, pero ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Adrian, hiho, at ito na nga ba si Teresa? Sabi nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. Niyakap nito si Teresa ng mahigpit. Habang magkayakap sila, may ibinulong ito sa kanyang tenga. Sapat lang para siya ang makarinig. Welcome to the family, Hija. Sana lang ay sapat ang lakas mo para dalhin ang pangalan ng Vergara at ang isang tagapagmana. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Isang pagbabanta. Ngumiti lang siya pabalik nang humiwalay ito sa yakap. Dalawa silang pwedeng maglaro ng ganitong laro. Ang hapunan ay isang pagsubok. Bawat tanong mula kay Doña Isabela ay may nakatagong lason. Kumusta naman ang pamamalakad sa Madrigal Holdings ngayon at isa ka ng Vergara? Teresa, siguradong nakakapagod pagsabay ng lahat, hindi ba? Kinakaya naman po, Doña Isabela. Sanay po ako sa pressure, sagot ni Teresa. Kalmado pa rin. Ngumiti muli ang matandang babae. Talaga ba? Dahil mukha kang maputla, iha. Baka hindi maganda sa'yo ang pressure. Alam mo na, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan, lalo na't umaasa ang buong pamilya sa'yo. Direktang atake iyon sa kanyang kahinaan. Naramdaman ni Teresa na humigpit ang hawak niya sa kanyang kubyerto sa ilalim ng mesa. Handa na siyang sumagot, handa na siyang lumaban. Pero naunahan siya. Isang malakas na kalabog ang narinig ng lahat. Ibinagsak ni Adrian ang kanyang kutsara at tinidor sa plato. Ang titig niya ay diretso at malamig na nakatuon sa kanyang tiyahin. Tita Isabela, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay hindi malakas pero pununo ng awtoridad na nagpatahimik sa buong lamesa. Ang kalusugan ng asawa ko ay responsibilidad ko at huwag kang magkakamali, mas matatag siya kaysa sa sino mang kilala ko. Natigilan ang lahat. Maging si Doña Isabela ay nagulat sa direktang pagsagot ni Adrian. Si Teresa naman, hindi makapaniwala sa narinig niya. Ipinagtanggol siya ni Adrian sa harap ng buong pamilya nito. Walang nangahas na magsalita pa tungkol sa kanya pagkatapos noon. Sa biyahe pauwi, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Hindi ito ang karaniwang malamig na katahimikan nila. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi. Hindi na natiis ni Teresa. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Nakatingin sa labas ng bintana. Pinanood niya ang refleksyon ni Adrian sa salamin. Nakatingin lang ito ng diretso sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Asawa kita. Simpleng sagot nito. Isang insulto sa iyo sa harap ng publiko ay isang insulto sa akin. Nakasira yon sa imahe ng ating pagsasama. It's bad for business. Business. Palagi na lang business. Iyon ang ginamit niyang dahilan. Pero habang sinasabi niya iyon, narinig ni Teresa ang isang bagay sa boses nito. Isang bagay na hindi tumutugma sa lamig ng kanyang mga salita. Isang bagay na parang proteksyon. At sa unang pagkakataon, mula noong pinirmahan nila ang kontrata, naramdaman ni Teresa na marahil hindi lang siya nag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig na mansyon ng mga Vergara ay unti-unting nagkaroon ng isang kakaibang routine. Ang routine ni na Adrian at Teresa. Ang mga tahimik na agahan,
Ang magkahiwalay na trabaho sa isang opisina, ang gabi-gabing pagpasok sa magkaibang kwarto. Isang umaga, napansin ni Adrian na hindi pa bumababa si Teresa para mag-agahan. Hindi ito karaniwan. Si Teresa ay parang isang orasan. Laging eksakto sa oras. Kinatok niya ang pinto ng kwarto nito. Walang sagot. Kinatok niya ulit. Mas malakas. Teresa, are you okay? Narinig niya ang isang mahinang pasok mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakita niya si Teresa na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa karaniwan. May problema ba? Tanong ni Adrian. Ang pag-aalala ay agad na gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo at pumasok sa banyo. Paglabas nito, may dala itong isang maliit na puting bagay. Inabot nito sa kanya nang hindi nagsasalita. Isang pregnancy test. Tinitigan ito ni Adrian. Ang kanyang hininga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Doon, sa maliit na bintana ng aparato, ay may dalawang malinaw na guhit na kulay rosas. Dalawang guhit. Ang ibig sabihin nito ay tagumpay. Ang kontrata nila ay nagbunga na. Magkakaroon na siya ng tagapagmana. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nagdiriwang siya. Pero nang iangat niya ang kanyang tingin mula sa test papunta sa mga mata ni Teresa, walang saya na namutawi sa kanyang puso. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding takot. Ang mga salita ng doktor ni Teresa ay bumalik sa kanya na parang isang kulog. Isang sentensya ng kamatayan. Teresa, nabasag ang boses ni Adrian. Sigurado ka ba rito? Ang tanong niya ay hindi tungkol sa resulta ng test. Ang tanong niya ay tungkol sa kanilang hinaharap, tungkol sa buhay na nakataya. Tumango lang si Teresa, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ito ang unang beses na nakita niya itong ganito ka-vulnerable. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Ang pag-aalala ni Adrian ay naging isang full-time na trabaho. Nag-hire siya ng isang private nurse na laging nakabantay kay Teresa. Nagpakabit siya ng karagdagang CCTV camera sa buong bahay para raw sa security. Ang pagkain ni Teresa ay sinusuri ng isang nutritionist. Ang kanyang schedule ay mahigpit na binabantayan. Ano ba to, Adrian? Nakakulong ba ako? Reklamo ni Teresa isang hapon nang pigilan siya ni Adrian na pumasok sa isang online meeting. Nag-iingat lang ako. Mahinahong sagot ni Adrian. Kahit sa loob niya ay nagwawala na ang kanyang kaba. Sinusuffocate mo ako. Mas gugustuhin ko nang isuffocate ka kaysa hayaan kang mapahamak. Hindi na napigilan ni Adrian na sumigaw pabalik. Natigilan si Teresa. Nakita niya ang hindi maipaliwanag na takot sa mga mata ni Adrian. Hindi ito ang takot ng isang CEO na mawawalan ng asset. Ito ay isang mas malalim, mas personal na takot. Isang gabi, pagod na pagod si Teresa mula sa morning sickness. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa sofa habang nagbabasa. Pumasok si Adrian sa silid at nakita siyang mahimbing na natutulog. Ang aklat ay nahulog mula sa kanyang kamay at nasa sahig. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinulot niya ang aklat at ipinatong sa mesa. Inayos niya ang unan sa likod ng ulo nito. Hindi niya mapigilan ang sarili. Hinaplos niya ang buhok ni Teresa. Napakakinis, napakabango. Ang kanyang puso ay kumirot sa pinaghalong pagmamahal at pag-aalala. Paano kita poprotektahan? Bulong niya sa hangin. Isang tanong na walang kasagutan. Bigla, tumunog ang doorbell sa ibaba. Ang tunog ay gumising sa diwa ni Adrian. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Ilang sandali pa, kumatok si Manang Fe sa pinto ng silid. Sir Adrian, pasensya na po sa abala. Narito po si Doña Isabela. Gusto raw po kayong kamustahin. Napatiimbagang si Adrian, ang kanyang tiyahin. Sa lahat ng oras, bakit ngayon pa? Bumaba siya para salubungin ito. Nakatayo si Doña Isabela sa gitna ng sala, may dalang isang malaking basket ng mga prutas. Adrian, hiho,
Nabalitaan ko ang magandang balita. Masayang bati nito, pero ang ngiti ay peke. Nasaan na ang aking pamangkin na nagdadalang tao? Sakto namang nagising si Teresa at bumaba rin ito. Napahinto ito sa paanan ng hagdan nang makita kung sino ang kanilang bisita. Hindi pinansin ni Doña Isabela si Adrian. Ang kanyang mga mata ay diretso at matalim na tumingin sa tiyan ni Teresa. Isang tingin na puno ng kalkulasyon, isang tingin na parang isang kutsilyong handang tumusok sa pinaka-inaalagaan ni Adrian. Ang araw ng pinakamahalagang board meeting para sa merger ng Madrigal at Vergara ay nagsimula ng maaliwalas. Tumamayo si Teresa sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang blazer. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pamilyar na pagkirot at pagkahilo na dala ng kanyang pagbubuntis. 5 buwan na. Halata na ang umbok sa kanyang tiyan, bagay na pilit niyang itinatago sa publiko gamit ang maluluwag na damit. Pumasok si Adrian sa kwarto. Ang tingin nito ay puno ng pag-aalala habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng tubig at ang kanyang mga gamot. "Kaya mo ba talaga to?" tanong nito. Ang boses ay maluwanay. "Pwede kong i-reschedule ang meeting," umiling si Teresa. "Hindi pwede, Adrian. Ito ang hinihintay ng mga shareholders. Kailangan nating ipakita na matatag ang merger na to." Ininom niya ang gamot. Sa totoo lang, ang presensya ni Adrian ang nagpapalakas sa kanya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, hindi bilang isang asset, kundi bilang isang tao na mahalaga, ay nagbibigay sa kanya ng tapang. Pero ang katahimikan ng umagang yon ay panandalian lang. Habang nasa sasakyan sila papunta sa headquarters, nagsimulang magring ng sabay ang kanilang mga cellphone. Sunod-sunod. Walang tigil. Sinagot ni Adrian ang tawag ng kanyang secretary. Nakita ni Teresa kung paano namutla ang mukha ng asawa niya. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at galit. "Ano? Kailan pa?" Sigaw ni Adrian sa telepono. Tumingin ito kay Teresa at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang takot na hindi niya maintindihan. "Huwag kayong magpapapasok ng media." I-lockdown ang building. Ibinaba ni Adrian ang telepono. "Anong nangyayari?" tanong ni Teresa. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi sumagot si Adrian. Inabot lang nito ang tablet at ipinakita ang isang news website. Nalaglag ang panga ni Teresa. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nandoon sa front page, nakasulat sa malalaking pulang letra, "Madrigal CEO, may death wish. Pagbubuntis ni Teresa Madrigal. Ikamamatay niya at ng kanyang sanggol." Sa ibaba ng headline ay ang mga larawan ng kanyang pribadong medical records. Ang diagnosis ng kanyang puso. Ang babala ng doktor na may pirma pa. Ang ultrasound ng kanyang sanggol. Lahat. Lahat ng sikreto niya ay nakabalandra para makita ng buong mundo. Nabitawan ni Teresa ang tablet. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Parang hinubaran siya sa harap ng milyong-milyong tao. Ang kanyang sakit, ang kanyang kahinaan, ang kanyang anak. Ginawa itong piyesta ng publiko. "Sino?" Nanginginig ang boses niya. Sino ang gumawa nito? Pero alam na niya ang sagot. Pagdating nila sa building, nagkakagulo ang mga reporters sa labas. Ang mga flash ng camera ay parang kidlat na sumasakit sa mata. Kinailangan silang paligiran ng security guards para lang makapasok sa lobby. "Miss Madrigal, totoo bang mamamatay ka kapag itinuloy mo ang pagbubuntis? Wala ka ba sa sarili? Bakit mo isusugal ang kumpanya para sa isang personal na kapritsyo?" Ang mga tanong ay parang mga punyal. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Personal na pag-atake na ito sa kanyang pagkatao at pagiging ina. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Nandoon na ang mga board members ng parehong kumpanya. Ang mga tingin nila kay Teresa ay hindi na paggalang. Puno ito ng awa, paghuhusga at pangamba. At sa dulo ng mahabang mesa,
Nakaupo si Doña Isabela Vergara, kalmadong humihigop ng tsa na parang walang nangyayaring gulo sa labas. Lumapit si Teresa kay Isabela. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang puso o ang bigat ng kanyang tiyan. Ang galit ang nagtutulak sa kanya ngayon. Ikaw, madiing sabi ni Teresa, ikaw ang naglabas ng records ko. Ibinaba ni Doña Isabela ang tasa. Tumingin ito kay Teresa nang walang bahid ng pagsisisi. Ginawa ko lang ang kailangan, Teresa. Sagot nito ng mahinahon. Ang isang kumpanya ay nangangailangan ng estabilidad. Paano magtitiwala ang mga investors sa isang CEO na sadyang nagpapakamatay? Ang isang inang mamamatay ay hindi magandang business partner. Ang anak ko to, sigaw ni Teresa. Tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Buhay ko to. At ang Madrigal Vergara merger ay buhay ng libu-libong empleyado. Ganti ni Isabela. Tumayo ito at hinarap siya. Masyado kang naging emosyonal. Masyado kang naging mahina. Bago pa man makasugod si Adrian para ipagtanggol ang asawa niya, nagsalita ang chairman ng board ng Madrigal Holdings. Mrs. Vergara Madrigal, tawag nito, formal at seryoso. Lumingon si Teresa at Adrian. Ang mga screen sa loob ng kwarto ay nagpapakita ng stock market graph. Ang linya ay pababa. Isang matinding pagbagsak. Pula ang lahat. Bumagsak ang stocks ng 30% sa loob lang ng isang oras dahil sa balitang ito. Sabi ng chairman, naniniwala ang publiko at ang mga shareholders na hindi ka na fit para mamuno. Ang tingin nila sa'yo ay reckless. Humigpit ang hawak ni Adrian sa kamay ni Teresa. May desisyon na ang board, pagpapatuloy ng chairman. Inilatag nito ang isang dokumento sa mesa. Kailangan mong mag-resign bilang CEO ng Madrigal Holdings ngayon din, Teresa. Kung hindi, iboboto namin na kanselahin ang merger at tatanggalin ka namin sa pwesto ng sapilitan. Natahimik ang buong kwarto. Tumingin si Teresa sa dokumento. Ang posisyon na pinaghirapan niya buong buhay niya. Ang pamana ng kanyang ama. Mawawala na lang bigla dahil pinili niyang maging ina. Tumingin siya kay Adrian, umaasang may magagawa ito. Pero sa mga mata ng asawa niya, nakita niya ang parehong desperasyon na corner sila. Nakatayo si Teresa sa gitna ng boardroom habang ang kanyang mundo ay gumuguho sa paligid niya. Nakatayo lang si Adrian sa tabi ni Teresa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito na parang ito na lang ang tanging bagay na totoo sa mundong gawa sa salamin na ngayon ay basag na. Ang ultimatum ng board ay parang isang bombang sumabog sa gitna nila. Resign or be fired. Cancel the merger. Ang lahat ng pinaghirapan nila ay nasa bingit ng pagguho. Naramdaman ni Adrian ang panginginig ng kamay ni Teresa. Tumingin siya sa asawa niya. Ang babaeng palaging matatag. Ang babaeng kayang harapin ang sinumang business tycoon. Ngayon ay mukhang isang basong babasagin. Ang mga mata nito ay nakatitig sa resignation letter sa mesa. Puno ng sakit at hindi makapaniwala. Bigyan niyo kami ng ilang sandali. Sabi ni Adrian sa board. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi nila pwedeng baliwalain. Hinila niya si Teresa palabas ng conference room papunta sa kanyang pribadong opisina. Pagkasara ng pinto, bumagsak ang balikat ni Teresa. Huminga ito ng malalim, pilit pinipigilan ang mga luha. Wala na, Adrian, sabi nito. Ang boses ay basag. Natalo ako. Natalo tayo. Lumapit si Adrian sa kanya. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat. Pero paano? Paano niya aayusin ang ganitong kaguluhan? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang personal na assistant. Hingal na hingal. Sir Adrian, ang Vergara family po, nasa kabilang linya. Emergency meeting daw po. Kinabahan si Adrian. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Iniwan niya si Teresa sa opisina at pumasok sa isa pang kwarto para sagutin ang video call.
Sa screen, nakita niya ang mga seryosong mukha ng mga matatanda sa pamilya Vergara. At sa gitna nila, si Doña Isabela, ang kanyang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala, pero ang mga mata ay nagdiriwang. Adrian, simula ng kanyang tio Ricardo, ang pinakamatanda sa pamilya. Nakita mo na ba ang balita? Ang kahihiyan na idinulot nito sa pangalan ng Vergara? Isang malaking pagkakamali ang kasal na ito, sabi ng isa pa. Kailangan mong ayusin ito, Adrian. Hiwalayan mo ang babaeng yan, direktang utos ni Doña Isabela. Iligtas mo ang kumpanya. Iligtas mo ang ating pamilya. Kung hindi, kami ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Pinipilit siyang mamili. Ang pamilya at negosyo na ipinamana sa kanya o ang babaeng lihim niyang minamahal at ang kanilang hindi pa naisisilang na anak. Hindi, mariing sagot ni Adrian, ikinagulat ng lahat. Anong sabi mo? Tanong ng kanyang tio Ricardo. Sinabi ko, hindi. Ulit ni Adrian. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Si Teresa ang asawa ko. At ang dinadala niya ay anak ko, isang Vergara. Hindi ko sila iiwan. Nagkagulo ang mga nasa video call. Pero hindi na sila pinakinggan ni Adrian. Pinatay niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Bumalik siya sa boardroom. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya si Teresa na nakatayo pa rin sa isang sulok, mukhang nawalan na ng pag-asa. Lumakad si Adrian papunta sa gitna ng kwarto. Hinarap niya ang board ng Madrigal at Vergara. Hindi magre-resign ang asawa ko. Panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. May mga bumulong. May mga umiling. At hindi rin makakansela ang merger. Pagpapatuloy niya, mas malakas. Adrian, ano bang pinagsasabi mo? Tanong ng chairman ng Madrigal. Bumagsak na tayo. Walang investor na mananatili sa isang kumpanyang pinamumunuan ng isang pabigat. Ang salitang pabigat ay tumusok sa puso ni Adrian. Tumingin siya kay Teresa at nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Hindi siya pabigat, mariing sabi ni Adrian. Tumingin siya sa lahat. Ang tapang ng asawa ko na harapin ang panganib para sa aming anak ay hindi kahinaan. Iyon ang pinakamalaking kalakasan na nakita ko sa buong buhay ko. Huminga siya ng malalim. At dahil naniniwala ako sa kanya at sa kinabukasan ng kumpanyang ito, kasama siya. Gagawin ko ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Tumingin siya sa kanyang abogado. Attorney Santos, ihanda mo ang mga papeles. Ibenta mo ang 30% ng personal shares ko sa Vergara Industries. Ang perang malilikom, gagamitin natin para i-buy back ang stocks ng Madrigal Vergara at patatagin ang presyo nito sa merkado. Natigilan ang lahat. Maging si Doña Isabela ay napatayo sa gulat. Ang personal shares ni Adrian ay ang kanyang mana mula sa kanyang ama. Iyon ang simbolo ng kanyang kapangyarihan sa pamilya Vergara. Adrian, mababaliw ka na ba? Sigaw ni Isabela. Iyan ang pamana sa iyo ng iyong ama. Ang tunay na pamana ng aking ama ay ang ituro sa akin kung paano lumaban para sa kung ano ang tama. Sagot ni Adrian, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Teresa. At ngayon, ipinaglalaban ko ang asawa ko. Napatingin si Teresa kay Adrian. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkamangha. Isinugal ni Adrian ang kanyang mana, ang kanyang posisyon sa sarili niyang pamilya. Para sa kanya. Pagkatapos ng kanyang anunsyo, lumapit si Adrian kay Teresa. Hindi pinapansin ang gulat at galit sa paligid nila. Hinawakan niya ang kamay nito. Halika na. Bulong niya. Umuwi na tayo. Habang naglalakad sila palabas, nakita ni Teresa ang mga mukha ng board members.
Hindi na paghuhusga ang nakita niya, kundi pag-aalinlangan sa kanilang sariling desisyon. Nakita niya ang pagkatalo sa mukha ni Doña Isabela, pero ang tanging mahalaga sa kanya ay ang lalaking nakahawak sa kanyang kamay. Ang lalaking isinugal ang lahat para sa kanya. Pagdating nila sa opisina, para kunin ang gamit ni Teresa, hinarap niya ito. "Bakit?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ito kasama sa kontrata. Tumingin si Adrian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na ngayon lang niya nakita. Dahil hindi na ito tungkol sa kontrata, Teresa. Ang matapang na hakbang ni Adrian sa boardroom ay pansamantalang nagpatahimik sa unos. Ang pagbuhos niya ng sariling pera sa kumpanya ay nagbigay ng senyales sa merkado na hindi sila babagsak. Ngunit sa loob ng mansyon ng Vergara, isang mas mapanganib na bagyo ang namumuo. Ang stress mula sa eskandalo ay nagdulot ng malaking epekto sa kalusugan ni Teresa. Araw-araw, mas lalo siyang nanghihina. Ang simpleng paglalakad mula sa kwarto papuntang kusina ay sapat na para hingalin siya. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang mamaga. Si Adrian ay palaging nasa tabi niya. Iniwan ang halos lahat ng trabaho sa opisina para lang mabantayan siya. Siya ang naghahanda ng pagkain nito, nagpapaalala sa kanyang mga gamot at nagbabasa para sa kanya kapag hindi na nito kaya. Ang bawat pagtibok ng sariling puso ni Adrian ay isang paalala sa kanya ng panganib na hinaharap ng puso ni Teresa. Isang hapon, habang nagpapahinga si Teresa, napansin ni Adrian na nahihirapan itong huminga. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nangingitim. Walang pag-aalinlangan. Binuhat niya ito at isinakay sa kotse. "Manang, pakitawagan si Dr. Santos. Papunta na kami sa ospital." Sigaw niya habang mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Adrian. Hawak niya ang kamay ni Teresa habang ang kabilang kamay ay nasa manibela. Ang bawat segundo ay isang karera laban sa kamatayan. Pagdating sa emergency room, mabilis na isinugod si Teresa sa loob. Naiwan si Adrian sa labas. Ang kanyang damit ay may bahid ng luha na hindi niya namalayang pumatak. Paulit-ulit siyang naglakad sa pasilyo. Ang kanyang isip ay isang magulong kulungan ng takot at pagsisisi. Kasalanan ko to. Dapat pinigilan ko siya. Dapat hindi ako pumayag. Pagkalipas ng halos 2 oras, lumabas si Dr. Santos. Ang mukha ng doktor ay seryoso. Walang mababakas na magandang balita. "Adrian," sabi nito. "Doc, kumusta siya? Ang baby?" Nanginginig na tanong ni Adrian. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na si Teresa sa ngayon. Ang baby, malusog pa rin. Pero ano, Doc? Sabihin niyo sa akin. Tinitigan siya ng doktor sa mata. Ang mga sumunod na salita nito ay ang pako na tuluyang wawasak sa mundo ni Adrian. Ang puso niya ay hindi na kinakaya ang stress ng pagbubuntis. Masyado nang nahihirapan. Kung ipagpapatuloy niya ito, huminto ang doktor. Tila nahihirapang sabihin ang katotohanan. "Adrian, base sa aming pagtataya, mayroon na lang siyang 25% tsansa na makaligtas sa panganganak. 25%, isang numero. Pero para kay Adrian, iyon ay isang hatol." Pumasok siya sa kwarto ni Teresa. Gising na ito, nakatingin sa puting kisame. Ang kanyang mukha ay maputla, pero kalmado, na parang alam na niya, na parang matagal na niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Umupo si Adrian sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig pa rin. "Narinig ko," mahinang sabi ni Teresa. "Narinig ko kayo ng doktor." Hindi nakapagsalita si Adrian. Ang lahat ng lakas niya ay nawala. Ang CEO na kayang harapin ang anumang krisis sa negosyo ay ngayon ay isang duwag sa harap ng pag-ibig at kamatayan. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sunod-sunod. Hindi na niya ito napigilan. Yumuko siya.
Ang kanyang noo ay nakasandal sa kama. Teresa, please. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay garalgal. Itigil na natin to. Pakiusap. Umiling si Teresa. Hinawakan ni Adrian ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Pinilit niyang salubungin ang mga mata nito, umaasang maiparating ang desperasyon na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Hindi mo ba naiintindihan? 25%? Isusugal mo ang buhay mo para doon? Naghihinagpis niyang tanong. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Teresa, gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang nabayang ngiting malungkot, pero puno ng determinasyon. Para sa'yo, isa lang yang numero, Adrian. Mahinang sagot nito. Pero para sa akin, ang 25% yon, pag-asa pa rin yon. Hindi! Hindi ako papayag. Umiling-iling si Adrian. Ang kanyang pag-iisip ay nagiging desperado. Pwede tayong mag-ampon, Teresa. Kahit ilan. Isang buong orphanage kung gusto mo. Ibili ko para sa'yo. Basta't mabuhay ka lang. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Hindi ko kaya. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang kahinaan. Ang takot na mawala si Teresa ay mas matindi pa kaysa sa takot na bumagsak ang kanyang kumpanya o itakwil ng kanyang pamilya. Hinaplos ni Teresa ang kanyang pisngi, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang hinlalaki nito. Ang simpleng haplos na yon ay naglalaman ng lahat ng pag-unawa at pagmamahal na hindi nila kailanman nasabi sa isa't isa. Ito ang anak ko, Adrian. Sabi nito, ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng kapayapaan. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong maging ina. Kahit sandali lang. Hindi ko to tatalikuran. Ito na marahil ang pinakamahalagang merger na gagawin ko sa buong buhay ko. Ang pagsasanib ng buhay ko at ng buhay niya. Ang kanyang mga salita ay pinal. Walang kahit anong pakiusap ang makakapagpabago sa kanyang isip. Sumuko si Adrian. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyang dumagan sa kanya. Natalo siya. Natalo siya sa pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Tumayo siya. Hindi na niya kayang manatili pa sa kwartong yon. Ang bawat paghinga ni Teresa ay isang paalala ng panganib. Ang bawat pagtibok ng sarili niyang puso ay isang insulto sa nahihirapang puso nito. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at kabiguan. Isang tingin na nagsasabing, paano mo ito nagagawa sa akin? Paano mo ito nagagawa sa atin? Tumalikod si Adrian at lumakad palabas ng kwarto. Hindi siya lumingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Naiwan si Teresa na mag-isa, nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanilang pag-asa at ang kanilang posibleng katapusan. Ang pader na unti-unti nilang giniba ay muling itinayo ni Adrian. Isang pader ng takot at kawalan ng pag-asa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na baka nga sa laban na ito, mag-isa lang talaga siya. Lumipas ang ilang araw na parang isang malamig na ulap ang bumalot sa mansyon. Hindi na nag-uusap sina Adrian at Teresa. Nag-iiwasan sila ng tingin. Si Adrian ay bumalik sa pagiging isang anino. Tahimik na nag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Teresa. Pero ang kanyang mga mata ay laging malayo, laging malungkot. Gabi-gabi, hindi makatulog si Adrian. Tinititigan niya ang kisame ng kanyang kwarto. Binibilang ang mga tibok ng kanyang puso at iniisip kung ilang tibok na lang ang natitira para kay Teresa. Ang sakit ng posibleng pagkawala nito ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Isang gabi, hindi na niya natiis. Bumangon siya mula sa kama. Kailangan niyang mamakita si Teresa. Kailangan niyang subukan. Kahit sa huling pagkakataon, nabaguhin ang isip nito. Pero habang naglalakad siya sa pasilyo, isang bagay ang pumigil sa kanya. Napadaan siya sa kanyang study. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang,
Nakita niya ang drawer kung saan niya itinatago ang luma nilang litrato. Pumasok siya at binuksan ito. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Teresa noong dalaga pa ito. Ang babaeng pinangarap niya mula sa malayo. Ang babaeng hinayaan niyang makawala dahil sa sarili niyang kaduwagan. At ngayon, hahayaan na naman ba niya itong munim? Mawala nang hindi man lang nalalaman ang totoo? Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Pinunit niya ang litrato sa gitna. Pagkatapos ay muli niya itong pinulot, pinagsisihan ang ginawa. Ang gulo sa kanyang mga kamay ay refleksyon ng gulo sa kanyang puso. Hindi na siya magiging duwag. Mabilis siyang lumabas ng study at naglakad papunta sa kwarto ni Teresa. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Nakita niya si Teresa na nakaupo sa kama, nakasandal sa mga unan. Nagbabasa ito ng isang libro tungkol sa mga sanggol. Mas payat ito ngayon, mas maputla, pero may isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mga larawan ng malulusog na sanggol. Umupo si Adrian sa gilid ng kama. Hindi nagsalita si Teresa, hinintay lang siya. Inabot ni Adrian ang kamay nito. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tanda mo pa ba nung college tayo? Panimula niya, ang kanyang boses ay mahina, nanginginig. Nagulat si Teresa sa tanong. Dahan-dahan itong tumango. Oo naman. Magkaribal ang mga fraternity natin noon. Isang mapait na ngiti ang gumuhitin sa labi ni Adrian. Higit pa roon ang naaalala ko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, handa ng ilantad. Ang sikretong itinago niya sa loob ng maraming taon. May isang babae sa library. Palagi siyang nakaupo sa may bintana sa pinakasulok na bahagi kung saan tumatama ang sinag ng araw. Palagi siyang seryosong nagbabasa, pero kapag ngumingiti siya, parang humihinto ang mundo. Nakita ni Adrian ang pagbabago sa ekspresyon ni Teresa. Mula sa pagtataka, napalitan ito ng unti-unting pagkaunawa. Ang babaeng iyon. Ikaw yon, Teresa. Pag-amin ni Adrian. Matagal na kitang kilala. Bago pa man tayo maging magkaribal sa negosyo, bago pa man ang kontratang ito. Adrian, mahal kita, Tere, sabi niya. Ang mga salita ay tuluyan ng kumawala mula sa kanyang puso. Mahal na mahal kita. Noon pa man. Noong mga panahong pinapanood lang kita mula sa malayo dahil isa akong duwag. Akala ko, hindi ako sapat para sa'yo. Akala ko, hindi mo ako mapapansin. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Teresa. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagkagulat. Kaya nang dumating ka at inalok mo ang kontrata, iyon ang pinakabaliw at pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pagpapatuloy ni Adrian, ang sarili niyang mga mata ay namumuo na rin ng luha. Isang desperadong paraan para makasama ka. Isang makasariling desisyon. At ngayon, dahil sa kasakiman kong yun, ilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Patawarin mo ako, Teres. Patawarin mo ako kung naging duwag ako noon. At kung duwag ako ngayon dahil hindi ko kayang mawala ka. Ngayon, naiintindihan na ni Teresa ang lahat. Ang mga palihim na pag-aalala, ang pagtatanggol sa kanya sa harap ng pamilya nito, ang pagsugal ng kanyang mana. Hindi iyon dahil sa kontrata, dahil iyon sa pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nasabi, ngunit laging nariyan. Sana, sabi ni Teresa, sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sana sinabi mo agad. Sasabihin ko na ngayon, araw-araw, bawat oras, sabi ni Adrian, inilapit ang kanyang muka sa mukha nito. Mahal kita, Teresa. Mahal na mahal kita. At yan ang dahilan kung bakit hindi ako papayag na mamatay ka. Lalaban tayo. Lalaban tayo para sa 25% na yan. Ang pag-amin ni Adrian ay hindi nagbago sa katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ang banta ng kamatayan ay naroon pa rin. Pero binago nito ang lahat
para kay Teresa. Hindi na siya nag-iisa. Ang pagmamahal na ngayon lang niya naramdaman ay naging isang kalasag, isang liwanag sa dilim. Hahawakan na sana ni Teresa ang mukha ni Adrian nang bigla siyang makaramdam ng isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Napakapit siya ng mahigpit. Sigaw niya sa sakit. Nagpanik si Adrian. Teresa? Anong nangyayari? Tumingin si Teresa sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa sakit at takot. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa kanyang mga binti. Adrian! Hirap niyang sabi. Tawagan mo ang doktor. Ang tubig. Pumutok na. Oras na. Oras na yata. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabo at magulong pagmamadali. Ang tunog ng sirena ng ambulansya, ang mga sigaw ng mga nurse, ang malamig at nakakakabang mga pasilyo ng ospital. Para kay Adrian, ang lahat ay gumagalaw ng napakabilis pero siya ay nakatayo lang, parang isang manonood sa isang bangungot na hindi niya mapigilan. Dinala si Teresa sa isang operating room para sa isang emergency cesarean section. Ang kanyang kondisyon ay masyadong delikado para sa isang normal na panganganak. Mr. Vergara, hanggang dito na lang po kayo, sabi ng isang nurse. Pinipigilan siyang pumasok sa malaking pintuan na bakal. Kailangan kong makasama ang asawa ko. Pagpupumilit ni Adrian, ang kanyang boses ay desperado. I'm sorry, sir. High-risk operation po ito. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. At isinara ang pinto. Naiwan si Adrian sa labas. Napasuntok siya sa pader, hindi alintana ang sakit. Ang kanyang lakas, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Sa likod ng pintong yon ang babaeng mahal niya ay lumalaban para sa kanyang buhay at wala siyang magawa kundi maghintay. Lumipas ang isang oras. Pagkatapos ay 2. Bawat minuto ay isang pagdurusa. Naglakad siya pabalik-balik sa pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para siyang isang hayop na nakakulong sa hawla. Dumating ang kanyang mga pinsan at ilang malalapit na kaibigan. Sinubukan nilang pakalmahin siya, pero walang salita ang makakapawi sa takot na nararamdaman niya. Maya-maya, isang hindi inaasahang tao ang dumating. Si Marco, ang anak ni Doña Isabela. Adrian, sabi nito, ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Adrian, handang makipag-away. Sinubukan kong pigilan si Mama. Maniwala ka sa akin, sabi ni Marco. Hindi ako sang-ayon sa ginawa niya. Kumusta si Teresa? Hindi nakasagot si Adrian. Umiling lang siya. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Ilang sandali pa, nakita nila si Doña Isabela na mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Ang mukha nito ay nag-aalala. Marahil ay dahil sa konsensya o marahil ay dahil sa takot sa posibleng mangyari sa pangalan ng Vergara. Adrian, anak, huwag kang lalapit, mariing sabi ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Adrian, umalis ka na, Mama, sabi ni Marco, humarang sa pagitan nila. Tama na, sobra na ang pinsalang nagawa mo. Napatigil si Doña Isabela. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian na nawalan ito ng salita. Tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Lumipas ang isa pang oras. Ang katahimikan sa pasilyo ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang dasal na binubulong ni Adrian. Wag po, wag niyo siyang kunin sa akin. Ako na lang. Pakiusap, ako na lang. Bigla, bumukas ang pinto ng operating room. Lahat sila ay napatingin. Lumabas ang isang doktor. Ang kanyang damit ay puno ng dugo. Ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Napahinto ang paghinga ni Adrian. Inaasahan niya ang pinakamasamang balita. Tumingin ang doktor kay Adrian at pagkatapos,
Isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang tunog na mas malakas kaysa sa anumang pagsabog, mas maganda kaysa sa anumang musika. Ang malakas na iyak ng isang sanggol. Nanginig ang mga tuhod ni Adrian. Ang iyak na yon, ang iyak ng kanyang anak. Ngumiti ang doktor. Isang pagod, ngunit matagumpay na ngiti. "Congratulations, Mr. Vergara," sabi nito. "Isang malusog na baby boy. At ang asawa mo?" Huminga ng malalim ang doktor. "She's a fighter." Dumaan siya sa isang cardiac arrest sa kalagitnaan ng operasyon, pero nailigtas namin siya. She made it. Kritikal pa rin ang kondisyon niya, pero nalagpasan na niya ang pinakadelikadong bahagi. Isang milagro, hindi na napigilan ni Adrian. Napaluhod siya sa sahig at humagulgol. Ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng pag-aalala na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan ay biglang bumuhos. Umiyak siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Pinayagan siyang sumilip sa recovery room pagkalipas ng 1 oras. Doon, nakita niya si Teresa. Nakapikit ito, maraming tubo na nakakabit sa kanyang katawan, pero humihinga ito. Buhay ito. Sa tabi niya, sa isang maliit na incubator, ay isang maliit na nilalang na nakabalot sa asul na kumot. Ang kanilang anak, si Tiron Vergara Madrigal. Lumapit si Adrian, tinitigan niya ang kanyang asawa, ang bayani niya. Pagkatapos, tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanilang milagro. Hinaplos niya ang salamin ng incubator, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang 25%. Sapat na pala iyon. Lumipas ang ilang araw sa pananahimik ng intensive care unit. Araw-araw, unti-unting lumalakas si Teresa. Isa-isang tinatanggal ang mga makinang nakakabit sa kanyang katawan. At bawat isa ay isang maliit na tagumpay na ipinagdiriwang ni Adrian sa kanyang puso. Si Baby Tyron naman ay malusog at malakas. Isang munting paalala ng milagrong naganap. Sa labas ng ospital, ang balita tungkol sa milagrosong pagsilang ay mabilis na kumalat. Ang dating galit at paghuhusga ng publiko ay napalitan ng paghanga sa katapangan ni Teresa. Ang stocks ng Madrigal Vergara ay hindi lang bumalik sa dati, kundi tumaas pa. Ang kwento nila ay naging simbolo ng pag-asa. Si Doña Isabela, matapos tanggalan ng lahat ng posisyon at impluensya sa pamilya Vergara, ay nagpadala ng isang sulat ng paghingi ng tawad kay Teresa. Hindi ito sinagot ni Teresa, ngunit sa kanyang puso, pinatawad na niya ito. Wala nang puwang para sa galit. Isang hapon, inilipat na si Teresa sa isang pribadong kwarto. Gising na siya at medyo malakas na. Karga-karga niya sa kanyang mga braso si Tiron sa unang pagkakataon. Pinagmamasdan niya ang bawat maliit na detalye ng mukha ng kanyang anak. Ang maliliit na daliri, ang manipis na buhok, ang paraan ng paghinga nito. Pumasok si Adrian sa kwarto. Tumigil siya sa may pintuan. Pinapanood ang mag-ina. Ito ang larawan na pinangarap niya. Isang pangarap na halos hindi na niya inasahang matupad. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. "Kamukha mo siya," mahinang sabi ni Teresa, nakangiti. "Hindi," sagot ni Adrian. Umupo siya sa gilid ng kama. "Ang ilong at bibig sa'yo, pero ang mga mata, parang sa'kin." "Magiging kasing tapang mo siya." "Hindi," muling sabi ni Adrian. Magiging kasing tapang siya ng nanay niya. Nagkatinginan sila at sa tingin na yun, lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang natira na lang ay purong pagmamahal at pasasalamat. Huminga ng malalim si Adrian. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na itim na kahon. Hindi ito bahagi ng plano niya, pero ngayon niya naramdaman na ito ang tamang panahon. Lumuhod siya sa sahig, sa tabi ng kama ni Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. "Adrian,
Anong ginagawa mo? Binuksan ni Adrian ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang. Hindi ito kasing laki o kasing gara ng mga alahas na dati nilang nakikita sa mga party, pero mas may halaga ito. Alam kong kasal na tayo sa papel, panimula ni Adrian. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. At alam kong pinirmahan natin ang isang kontrata na puno ng mga patakaran at obligasyon. Kinuha niya ang kamay ni Teresa. Tinitigan niya ito sa mata. Teresa Madrigal, will you marry me? Again, this time for real. Walang kontrata, walang exit clause habang buhay. Tumulo ang masayang luha mula sa mga mata ni Teresa. Hindi na niya kailangang magsalita. Tumango siya, paulit-ulit. Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Hinalikan niya ang kamay nito. Pagkatapos ay ang noo nito. Inilapit niya ang kanyang muka at bumulong. Teres, hindi ito kontrata. Ito ang pamilya natin. Tumingin si Teresa sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang karibal, ang kanyang business partner, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. At ngayon, ang lalaking buong puso niyang minamahal. Pagkatapos, ay tumingin siya sa munting anghel na natutulog sa kanyang mga bisig. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisa at pakikipaglaban, naramdaman ni Teresa na siya ay buo. Ang kanyang puso, bagamat may pilat, ay tumitibok hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa dalawang taong nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Ang kanilang pamilya, ang kanilang milagro, ang kanilang simula.